So, kasi kung stock kayo, radiator cover 4. Tapos yung hose niya siguro stay put lang siya dyan. So normally kasi yung iba bagong labas pa lang sa casa siya. So wala naman siyang specific orientation. Kahit magkabaliktad okay lang. Then yung pag-build up nito, tanggalin natin yung kalawang niya. Then so ako blower lang na gamitin ko. Pwede na natin siya ibalik. So sa pagbalik, may kita kayong dyan parang conceal na yan, bakal. So yun yung guide dito. What's up sa inyo mga kalids? So Papa Jack Motor here. So for today's video, DIY tutorial, repaint, magneto, assembly, tsaka disassembly. So binaklas ko na yung mga parts na kailangang baklasin para makita nyo. So dito espada lang naman yan. Tapos yung footboard. Tapos dito, kasi kung stock kayo, radiator cover sa dalawa, tatlo. Naka-aftermarket na kasi ako na ARM. So babaklas na natin dyan ito, pinakatakip. And then tanggalin natin yung mismong kulan ng radiator. 1, 2, 3, 4. Tapos yung hose niya siguro stay put lang siya dyan para hindi pa naman kasi tayo magpapalit ng kulan. Tapos ihang lang natin siya sa gilid. So nilagyan ko muna siya ng parang tali dito para mas makita natin magkaroon tayo ng access dyan sa may magneto. So may tatagalin pa tayo dyang screw. 1 dito, 2, 3, 4. So 8mm lang nasa akin. May nakalimutan ako dyan mga sir, no, yung parang may arrow dyan, pang 5 bolt yan sa housing. Tapos dito rin number 8 yung size, bolt din siya. So yan yung itsura ng 2 years and 5 months na magneto. So napakapal na. So ngayon makita natin kung gaano kadumi yan, gaano rin ka build up yung kalawang. So normally kasi yung iba bagong labas pa lang sa casa, pinapa-repaint na. So tayo sinulit muna natin yung kalawang niya. So baklasin natin next dyan is ito, 3. So since nabaklas natin yung air fan, may access na tayo sa magneto. So this time, gamit na tayo ng magneto cooler. So ito, nabibili lang din to online. Siguro ilagay ko na lang din yung link sa description, Shopee or Lazada. So Flyman yung binili natin. So baklasin muna natin yung nut. So 17mm deep socket gamitin natin. Tapos may parang washer dyan. So gamitin natin, hilahin lang natin. So since first time natin to babaklasin, no? So for sure nag-build up na rin yung ibang kalawang dyan sa mismong thread. So para hindi tayo mahirapan, lagyan muna natin ng WD-40. Assure lang. Then yung pinaka natin, cooler. So ito yung malaki. So counterclockwise yung pagkabit. Pakaliwa. So bago nga pala natin ikabit yung pinaka-cooler, gamit tayo ng special tool para hindi mabusalsal yung sigunyal natin dito. Kasi pag ginamitan natin ng puller, ito, yung dulo niya, may tendency kasi na ito, yan, ganyan kasi yung mangyayari. So bubusalsalin niya yung pinaka-sigunyal natin ng magneto. So mag-e-expand. So ang mangyayari, ito hindi na siya mahirapan na siya lumabas, and then yung nut natin, mahirap na ipasok. Para ma-prevent natin yun, ito yung gagamitin natin. May thread din siya. So, wala naman siyang specific orientation. Kahit magkabaliktad, okay lang. Then ito, clockwise. Pakanan ng ikot.
Ayan, isang natin siya gagamitan ng 17. Kung wala naman kayong impact wrench, mano-mano lang talaga. Ikot na. Oh, basic lang. Then, naiwan lang din yung ating bushing. Alright. So, napakadumi. Kalawang niya. Tignan nyo. Pwede nang i-dispose eh. So, prevent natin yung pag-build up nito. Tanggalin natin yung kalawang niya. Then, i-repaint natin siya. So, very effective din kasi talaga to para magbigay ng magandang current flow sa motor natin. Then, ito, linisan lang din natin siya. Tanggalin din natin yung buong assembly. Parts cleaner, CVT cleaner, o kaya WD-40. So, sa assembly ng magneto, Allen. So, tatlo yan siya. Ang dumi na rin. Rolly kabok. So for the meantime, ito muna unahin kong linisin. Yung pinaka-housing. Then next yung stator. Para once na nalinis at na-repaint natin yung magneto, salpak na rin tayo. So sa paglilinis, gamit tayo ng CVT cleaner, RS8. Baka naman. Then ito ding stator, linisin din natin. So yun dito sa stator. So yung mga kalawang niya dito. So much better kung gagamitin natin is steel brush, yung maliit lang. Kasi may para siyang mga thread. So pag ginawa natin is liha, para mapupudpud yung mga thread niya. So much better kung steel brush lang. Pag ganyan lang. So kailangan din patuyuin muna natin yung loob. So kung wala kayong compressed air, gamitan nyo na lang ng blower. So ako, blower lang gagamitin ko. So, pag sure na kayo na tuyong-tuyo na talaga yan, that's the time na pwede na natin siya ibalik. So, sa pagbalik, may kita kayong diyang parang conceal na yan, bakal. So, yun yung guide dito. So, dito mo yan siya itututok. So, kung medyo metikuloso kayo sa paghigpit, no? So, gamit tayo ng torque wrench. So, 10 Newton meter yung standard torque niyan. Alright. So, sa magneto natin, no? So, mas maganda basahin mo natin siya, linisin kasi may mga alikabok pa yan siya. Yan, ganyan kadumi yan. So, ako kasi gagamit ako ng mga ganito para mas mapabilis yung trabaho natin. So, yung link na ito, lagay ko na lang din sa description. Alright, yung pagliliha ng mga sabi natin isang oras. Ginawa lang natin ng mga 15 to 20 minutes. So, hindi naman talaga fully polished, as in brand new. So, tinanggal lang natin yung mga kalakalawang talaga. So, next nyan, pintura na tayo. So, yung local lang na item, murahin lang. So, ang same lang din naman siya ng purpose. So, pwede rin naman yung Kobe or yung mga branded pa na item. So, black lang yung napili ko. May mga other colors to. Pwedeng red, pwedeng glossy black. So, sa akin is matte black. So, ito na yung pinaka-magneto natin after ma-repaint. Gandang tignan, no? So, malinis na talaga siya. So, matte black lang yung nilagay natin. So, walang ano yung thread. So, malinis yan. Tanggalin lang din natin to para mapakita ko sa inyo yung pinaka-exact na itsura niya. So, ito yung pinaka-actual. Ito yung loob. So, hindi natin nadali yung pinaka dito. Saka yung pinaglalagyan ng stator. So, tinakpan natin. At least ito malinis na rin siya. So, sa harap yan. Yung thread. Okay. Alright. So, every 10 minutes siguro, interval na ginawa ko para tuyo siya. Then, yung final, pala 3 coats pala, every 15 minutes ang interval. Then, yung final na pagpapatuyo, 30 minutes to 1 hour na lang siya para tuyo talaga. So, kabitan natin pa. So, sa pagkakabit, may makikita naman kayo dito na parang guide. Then, sa mismong magneto natin,
Yan, meron din yung guide na yan. So, yun yung purpose niyan para hindi kayo malito pagbalik. So, medyo may puwersa lang din kasi minamagnet niya yan. Yan. So, okay na. Then next is yung washer. So, mas maganda kung ano yung pagkakuha nyo. Ganun nyo din ibabalik. So, yung kabilang side nito is flat. Then yung pinaka-front niya is parang pabilog. Pabilog yung dulo. While yung reverse niya yung likod, flat talaga siya. Then of course yung nut. So normally yung torque value nito 70 Newton meter. Though yung ating torque wrench is hanggang 60 lang. So isagad ko siya ng 60, then higpitan ko na lang ulit later. So ayan, naka 60 Newton meter na siya. So gamitan na lang din natin ng white tool kasi may ikot siya, hindi magpitan. So check natin kung maandar siya. Pag umandar ng maayos, safe. Alright, so all goods, maandar, safe tayo. So yan yung ating video mga kalipso, no? So DIY lang yung ginawa natin kahit paano nakatipid tayo sa labor. And of course, knowledge na lang din. Kung sakaling gusto nyo mag-DIY, this video is for you. Pero kung talagang maselan kayo or hindi talaga kayo knowledgeable, I highly suggest na ipagawa nyo na lang to sa mga mekaniko na experience na lang din sa ganitong bagay para hindi kayo magkaroon ng problem if in case. So till our next video mga kalidso, Papa Jack Moto here. Peace out.